Extended naman hanggang December 29 ang sesyon ng Kongreso para bigyang oras na maretipikahan ang 2026 National Budget Proposal. Samantala, maraming kongresista rin ang nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni Quadcom member at Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Ang balita mula sa Kamara ihahatid ni Milky Rigunan. Palalawigin ng Kamara at Senado ang kanilang sesyon hanggang December 29 para bigyang daan ang ratifikasyon ng 2026 proposed national budget. Ayon kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Chair ng House Committee on Appropriations, ngayong Lunes, December 22, aamyandahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanilang legislative calendar. Matatandaan December 22, una nakaschedule ang ratification ng budget na sana ay last day din ng sesyon para bigyang daan ng Christmas break. Pero ayon kay Swansing, hindi umano matatapos kaagad ng BICAM Secretariat ang report ng mga raratipikahan. Nagsimula ang BICAM deliberations noong December 13 hanggang December 17 at tatagal ng 5 araw ang pag-finalize ng report ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Habang pinaplansya ng Secretariat ang mag-i-enrolled GAB o General Appropriations Bill, sinabi ni Swansing na sasabayan na ito ng pagrepaso ng Department of Budget and Management. Samantala, bumuhos ang pagkilala at pakikiramay mula sa kanyang mga kapwa mambabatas ang pagyao ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, malaking kawalan sa Kamara ang pagyao ni Acop. Sa panig ni dating House Speaker Martin Romualdez, malaki ang papel ni Acop sa tagumpay ng investigasyon ng Quadcom. Si Acop ay kilala sa kanyang tactical examination sa mga resource person dahil bilang dating pulis, magaling magtanong at mag-imbestiga. Si Acop din ang nakadiskubre ng mga questionable acknowledgement receipts na bandang huli ay nakapag-identify sa mga pangalang Mary Grace Piatos at iba pa. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.